Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Medyo maaga ho tayo ngayon. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Malu Castro, nak, shout out. Happy birthday. Si Malu Pabian po yan. Nagka-interest ako dito eh. Mukhang lumalapit na ho talaga magkaalaman eh, mga boss eh. Magbigay ko kayong comment tungkol sa pag-uusapan natin ngayon, totoo. Ito. SMNI naghain ng petisyon para patawan ng TRO ang suspension order ng NTC. Pakinggan natin. Lumalapit na lumalapit, di ba? Naghain ng petisyon ang SMNI sa Court of Appeals. 19 hours ago lang ho ito. Naghain ng petisyon ang SMNI sa Court of Appeal. Sige, tuloy. Para patawan ng temporary restraining order ang suspension order ng National Telecommunications Commission o NTC. Nilabag daw kasi ang kanilang karapatan sa due process. Nasa frontline ng balitang niya, si Marlene Alcaide. Pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Get na sa Court of Appeals ng Sunshine Media Network International o SMNI. Sila pa inabuso ng NTC, di ba? Sige, tuloy. Mamaya tayo magbigay ng kwento. Ay ang issue sa kanilang suspensyon. Kaugnay ito sa inilapas na 30-day suspension order ng National Telecommunications Commission o NTC laban sa TV network. Dahil sa kautusan, tigil muna sa pag-ere sa radyo at telebisyon ng SMNI. Bagay na para sa network ay maituturing ng pagmamalabis. Bakit sila nabayataw ng penalty ng suspension na wala pang due process? Hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation. In the very first place, wala pang allegation, wala pang complaint. Mahirapan kami sumagot sa makatuwid. Pinalalabas na itong mga abogado na ito, nabobotong NTC na to. Diba? Yun ang ibig sabihin niyan. Mali kayo, NTC. Ayon sa kanila, kaya nagreklamo sila sa Court of Appeal. Tuloy natin. Allegation na wala naman dyan. So, para kami nanghuhula ngayon na ano yung sagot namin na wala pa namang complaint, wala pang specific na violation. Alam nyo, pagka nagkaano to, parang pag nagdesisyon ng Court of Appeal na ito, napabor dito sa mga abogado na to, sa SMNI na ito. Parang inamin na itong Court of Appeal, nabobotong NTC. Ganun yan pag nabaliktad pag napahinto yung 30-day suspension suspension pa lang ang pag-uusapan mga boss tuloy mo. Ayon sa legal counsel ng Suara Sub Corporation na nagpapatakbo sa SMNI, layunin ng inihain nilang petisyon na mapatawan ng Temporary Restraining Order o TRO ang utos ng NTC. Nalabag daw kasi ang kanilang karapatan para sa due process nang magpataw agad ng suspension ng NTC. Yan ay habang pinagpapaliwanag pa sila sa mga akusasyon ng parang sinasabi nila, kayo NTC, mga bobo kayo dyan, tuloy. Paglabag sa kanilang prangkisa. Maituturing din daw itong paglabag sa separation of powers ng ehekutibo at ng legislatura at pang-aabuso sa kapangyarihan. Para na-influensyahan sila ng House of Representatives kasi gumagawa sila ng desisyon ng suspension na walang due process dahil lang sa recommendation ng House of Representatives na wala pa namang due process, hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon. Inilabas ng NTC ang suspension order kasunod ng resolusyon ng Kamara na nagsasabing nilabag ng SMNI ang mga probisyon sa prangkisa nito tungkol sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Partikular na inirereklamo ang mga programang Gikas sa Masa at Laban Kasama ang Bayan. Pero bakit daw buong network ang kailangan masuspinde? Anong epekto? Chilling effect. Kakabahan ka na. Bawal pala mag-criticize sa Office of the Speaker. Yun ang bawal pala mag-criticize sa members ng Kamara. Sa ngayon, mapapanood ang mga programa ng SMNI sa kanilang social media platforms. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide. So, napapanood pa ho yung kanilang mga palabas sa social media platform nila, At doon kasi sinasabing social media platform, wala ho silang tigil ng pagtira sa Kongreso. Diba, mga boss? Ito, lumalapit tayo na lumalapit, di ba?
Gaya sinabi ko. At gaya rin na sinabi nung PMAer na kapitan na subukan ninyong galawin yan. Tapos kayo. Si Duterte at si Sara. At lalong-lalo na ang SMMI. Kung ayaw nyo magkagulo, lalabas ang tao. Lumalapit na ho yan. Masyado ng January, di ba? Malapit na ho. Ilang araw na lang ang natitira dito sa 2023, no, mga boss. Halos 2 araw na lang, di ba? Belated. Advance. Happy New Year po, mga boss. Pasarap ng pasarap ang sultada. Eto na naman tayo. Dati, sabi ko, pag hindi na-revoke ang prangkisa nitong SMMI na to, magkapalit na po ako ng content. Totoo po yan. Baka na ako, yung mag-aakyat ako sa bundok, sabi nga ni Alberto Olaer, o kaya magpapangkap tayong pulube, o kung ano mang maganda i-content dyan, na maraming nanonood, no? Okay na Japan, ano ba? O ewan, kung ano maisip na lang, pero ayoko na ho talaga rito. Ngayon, medyo lumapit. Dati, pag na-revoke, pag hindi na-revoke, sabi ko, di ba ngayon? Ngayon, iba naman na. Pag ito, request na itong mga abogado na ito ng SMMI, na magkaroon ng TRO, dahil abusado at mali ang pagkakapataw ng NTC ng suspension sa kanilang programa na SMMI, Truth Doesn't Matter. Truth Doesn't Matter. Ano ba yan? Truth Does Matter ba yan? Oo. Pag yan nagkaroon ng TRO na galing sa Court of Appeal, ayoko na. Ayoko na talaga. Totoo. Mag-iisip na ako na ibang vlog. Ano kaya? Medyo mahirap Pero anyway, nasabi ko na ayoko na talaga. Ibig sabihin, wala talaga. Kayang utusan ng SMNI. Walang kwenta ang NTC. Mali kayo. Inabuso nyo ang aming karapatan. Sobra talino na itong abogado na ito na SMMI na ito. Magaling. Di ba gano'n ang mangyayari ron? Suspension, tapos magkakaroon ng TRO. Tuloy. Malilip ang suspension. Ganon. Parang ganon yan Kaya sila umapila sa Court of Appeal para ireklamo na sila ay inapi ng Kongreso at ng NTC. Dahil nga, sinasabi ito, ganito ganon, maraming rason yung mga abogado di ba mga boss? Hindi na ho talaga ito, palapit na po ito. Dati sabi ko, pagka nabigyan ng ng TRO to, at hindi natuloy ang suspension na 1 buwan, parang sinabi na rin itong Court of Appeal na hindi ho marirevoke ang prangkisa ng SMMI. Hindi ho ba? Tama ba ako, mga boss? Ang gagaling nyo di ba? Masyado ng dikit. Dati, revocation. Kaya ako, mahaba-haba pa ako makakapag-vlog. Dahil matagal pa ang desisyon bago ma-revoke ang yan. Paano hindi marirevoke yan? Walang tigil na kangangak-ngak itong mga ito ng puro itong si Celes at si Badoy. Boy, si Badoy! Si Celes! Hindi pala MPA ito si Celes. Aktivista pala ito. At hindi rin pala nag-aral sa UP ito. Peke pala ito. Napanood ko yung kila Atty. Enzo, kay Badcaster. Peke pala itong tao na ito. Anyway, ayon sa ito si Celes na ito, galing Iloilo to, napunta ng Manila at pumunta rin sa abogado na dating kaklase niya sa State University.
Visayas ba yun o Western University? Hindi ko masyadong na-pick up eh. O, basta magkaklase sila no, abogado na naglabas ng mga boss. At yun, sinasabi nga nung abogadong kaklase niya na nakitira pa sa kanila itong dahil wala nga ganito. Tapos pumunta yata Tagaytay, nagturo ng English itong si Celis na ito. Pero never ho ito naging MPA. Aktivista. Ganon ang istorya. Oo. Ibig sabihin, teka, MPA nga to. No permanent address eh. Kung saan nagpupunta eh. At kung ano-ano pinagsasabi. Siya raw graduate na, nag-UP raw siya. Ganon, hindi naman pala. No? Lord, anong ewan? Yun lang. Yun lang ho yan. Yun lang ho yan. Yun ang sukatan yan. Yun naman sinabi ng kapitan, di ba? Subukan ninyong galawin si Dugong, si Sara, at itong SMNI na to. At makikita nyo ang gusto nyo mangyari. Magkakagulo, ha? Yun ang sabi niya, di ba? Kaya yan nga ho yan. Itong SMNI na ito po ang sukatan ko. SMNI pa lang yan. Suspension pa lang yan. Hindi pa nire-revoke. Lalo pag nirevoke, magagalit yung kapitan. Magagalit yung kapitan pag nirevoke niyang prangkisa na yan. Tignan nyo goodbye, administrasyon. Sabi nung kapitan. Matapang yung kapitan. 1983 ho yun, PMA kapitan. Oo. Mag-collab na po tayo. Nakakatuwa ho itong mga tao na to. Pero yun talaga. Masyado na dikit. Revocation suspension pa lang na SMNI, lumalaban talaga sila. Maski habang lumalaban sila, tuloy ang pagtira nila sa Kongreso. Martin Romualdez, lahat sa Kongreso. Kayo, mga abusado kayo, mga ganito kayo, pagsasabi nila ni Badoy at saka ni Celis. At eto na naman nga to. Itong mga abogado, tsaka yung kapitan. Yan. Kaya yan nga. Paano pa yung pagdampot kay Digong kung sakaling nakapasok na ICC? Talaga hong madugo ito. Sana nga walang madamay na ibang tinatawag nating sibilyan o kung anong putok-putok dyan, sabog-sabog na naman dyan. Naku, Lord, dasal po talaga. Mabigat to ang kalaban ng mga to, naglalaban. Talagang kabi nga ni Ka Percy, magsasakmalan ni kaya mga yan eh. Pati ba yan ng pangil yan? Ang tanging lamang lang ni His Excellency, nasa kanya ang power. Kung magagamit niya ng maayos, mananalo siya. Kasi nga siya ang Chief of all Armed Forces of the Philippines. At siya po ang, mas kita anong sabihin ninyo, kay Nandaya, lihitimo po siya ngayon. Sa ngayon pa siya ay presidente ng Pilipinas. No? Misael, shout out. Thank you Misael sa papasko mo sa akin salamat talaga. Sabi niya, Happy New Year Karox, God bless and more power this coming year. Always watching from Toronto, Ontario. Salamat talaga. Kalat ni Baya, shout out. Hello, Miss Akira Milus, pleasant day, sabi ni Kalat ni kay Akira Milus. Ben Torres, shout out. Hindi dapat kapalit ng pagpapalibing kay Marcos ang katapatan sa bayan. Ipalibing niya rin doon si Digong at bawi na yun. Ganon. Kalat ni Baya ulit Good evening, Karoke. Bombatsuin mo na, Karoke Be well, mga bear. Okay pa si sa siya? By January na siguro yung operasyon niya. Oo. Hindi na isingit ngayong December Ito, binigay ni Michelle, $100 Canadian dollar. Salamat. Raul Villanada, shout out
Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. New Year wish ang inyong kalusugan. Ingatan. O, ikaw din. Raul Villanada ulit, oh. Hindi lang sulian ng kandila. Singilan pa. Expert pa naman sa kasinungalingan ng Duterte at SMNI. Totoo. Ako sa akin, mga chief talaga. Yung SMNI na yan, Duterte talaga yan. O, tambayan niya yan eh. Kakwentuhan niya yung peking pastor din. O. Puro peke ah. Peking pastor. Peking MPA. Sino ba? Anak ng tinapay. Ano ba yan? Anong klaseng istasyon yan? SMI. Mariosep po. Pag yan talaga eh, eto, malapit na oh. Ed Torres, shout out. Good evening, Karox. Weak leader talaga, si Bleng Bleng. Harap-harapan na kung sirain siya ng mga Dutertaning. Wala man lang siyang ginagawang aksyon. Sus, Malosep. Baka alam mo kung minsan, ang ilog, pag tahimik, malalim. Raul Villanada ulit, oh. Sa eleksyon sa Pilipinas, hindi mananalo ang mga katulad ni Dilima, Robredo, Luke Espiritu dahil puro walang pera yan at marami ang pilipit na butante. Yun nga nangyayari. At saka yun nga, bukod sa hawak pa nila ang Comelec, di pa paano ay. Dapat sana, yun nga, kaso mahirap kasi mga boss eh. Paano titingin sa track record yung kumakalaman chip mura? Andiyan na ngayon yung pera, 1,000. O 500, ayos na. Di ba? Lao eh. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Rox. Mabuhay ang programa mo po. Naway mas dumami ang viewers, lalo na ang mga subscriber mo po. Tuloy mo lang ang iyong programa po. Malaking bagay ka po sa aming mga viewers po. Salamat, Ladies Anita. Ay, may nag-reply si Michelle, oh. Misael to no? Malaking bagay, tama po kayo. At isa rin akong viewers. Sana dadami pa tayo para mas masaya. God bless sa mga warriors and a Happy New Year sa lahat. Oh. Sumagot din si Al Olalia, oh. Mismo, Ma'am Ladies Anita, happy holidays po. Oh. Ladies Anita ulit, oh. Sabi niya, para sa aking opinyon, walang dapat singilin yung ipinalibing ni Digong nyo ang pagpapalibing kay Marcos Sr. dahil nga nakinabang naman si Digong nyo. Nakakasawa na ang mga blabla niya kay BBM. Papansin lang sila. Papansin lang sila, dapat 1K. 1K. Tem, shout out Tem. Kanya. Di para makabawi ang mga DDS sa libing ni Marcos, di ipalibing din nila si Digong nyo sa libingan ng mga bayani. Baka maglipatan na yung mga nakalibing doon. Abay, hindi na bayani nililibing nyo doon eh. Dapat palitan na yun. Hindi na libingan ng mga bayani. Libingan na ng mga diktador. Di ba? Ben Torres, oh, sabi na. Shout out, Ben Torres, Kaya natin maging senador, yan at nang lumabas na lalo ang kabubuhan niya, baka matauhan na ang mga fans niyan. Oh. Tem ulit, oh. Dapat yung kapitan na yan, dalhin sa Cavite, gawing kapitan ng Talaba. Pakapitan sa Talaba ba, kamo? Divine Wilson, sabi niya. Appreciate your very political opinion based on facts. Correct ka, Tay Roque. Alam lang ni Duterte ang binigay na pabor ni Digong. Alam lang ni Duterte ang ibinigay na pabor ni Digong sa Marcos, pero ang balik na pabor
sa kanya, ayaw niyang aminin. Sana wala nang manalong Duterte sa national post. Maski sa ang post. So wala na eh. Kanila Davao eh. Divine Wilson ulit oh. Tama ka, Tay Roque. Political strategy din ni Digong ang pagpapalibing kay Pem para makakuha niya ang boto ng mga Ilocano at solid North tulad ng ginawa ni Aimee ngayon para makuha ang boto ng DDS, ng mga DDS. Oo, diba? Kaya naman siya nanalo, nakuha niya yung Norte dahil nga sinabi niya eh. Tsaka yun nga, sinuportahan siya ni Aimee Marcos, 30 million yung binigay, pinapasalamatan niya pa nga, diba? O, ano pang utang na loob? Sinasabi mo? Esa na mamay? O, na pinalibing ni Digong yung Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Hindi talaga maubos yung utang na loob na yan. Pareho lang naman silang parang give and take lang. Give and take lang yan. Ngayon, kung nagtatalo na sila ng mga sumbatan na yan, walang katapusan yan. Eh, pareho sablay naman sila. Di ba, Sir Rox? Puro patapon naman ang mga yan. Sinabi mo pa. Pedro San Juan, shout out ha. Good evening po, Karox. Karox, sa mga kasabihan, kapag tahimik ay malalim. May biglang buwelta sa higit pa sa ating inaasahan. Kapag maingay, mababaw, walang puwersa, walang talino, at walang bangis. Puro emosyon. Kaya po, wait and see na lang po tayo. Dasal para sa kabubuti ng ating bayan. Totoo, diyan talaga kakapit sa dasal. Sa mahal na Poon, sa mahal na Panginoon, diyan na lang eh. Oo. Sana magkaroon ng yung bang yung bobo tumatalino, yung baliw gumagaling, pero yung tanga talagang yung tanga yun ang nagpapahama kung minsan sa matino eh. Oo, yung tanga. Kaya dapat talaga magkaroon na ng gamot sa o kaya yung mga tanga eh, pag certified na tanga talaga eh, makakarma sana yung mga yan eh. Oo. Akira Milos, sabi niya, magandang gabi po dyan, Mr. Sa totoo lang, watching right now po. Oo. Alberto Ulaer, shout out ha, sabi niya, Karoke, ang kaluluwa ni Diktador Ferdinand Edrelin Marcos, nagkawindang-windang na pinagtulong-tulungan sipa-sipain ng mga kaluluwa sa mga totoong mga bayani sa panahon ng World War II, 1942-1943, kasama ang apelyido kung Ulaer. Kaya apelyido kong Ulaer nakasulat sa malaking wall sa libingan ng mga totoong bayani, Karoke. Wala ba si hindi ba nakalista si Marcos? Librado Ludovico, shout out ha. Blessed morning po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ipinakikita lang ni pinakikita lang ni Dorian Dutay na tunay na kulay. Totoo yan. Ramon Valencia, shout out ha. Good morning night, bossing. Yung Kapitan Zombie, good morning night, bossing. Yung Kapitan Zombie rin ang utak. Bayaran din yan. Naghahanap na lang ng damay. Ay mga boss, baka meron kayo mag-share kayo ng blessing. Kulang pa ako sa pamasko. Sa totoo lang. Ted, shout out Ted. Marcos versus Marcos. DDS versus Marcos. DDS versus DDS. Panalo tayo sa popcorn. Patay tayo dyan. Malu Pabian, birthday girl. Good evening po muli tayo at sa mga Karoke Warriors. So, ganito na lang po. Tatakbo ang buhay natin sa Pinas.
manood ng mga awayan, sumbatan, mga bantaan, tapos puro mga propaganda na di ka panipaniwala. In short po, para tayong nanonood ng teleserye na walang katapusang stress lang. Hi Lord, kayo na po ang bahala sa aming lahat. Amen. Stay safe po tayo at sa mga kawarol. Stay safe ka rin dyan, naka. Johnny Bigood, shout out Gandang gabi, karaoke. Yan ang hirap sa Pilipinas. Hindi nawawala ang palakasan system at yung utang na loob. Maski na masamang tao ka, basta't malakas ka sa itaas, absuelto ka. Biro mo si Marcos Sr., diktador, na marami ring ipinapatay, marami ring ninakaw sa gobyerno, naging bayani pa dahil sa utang na loob. Grabe talaga. Yun nga, Johnny Bigood baka sineswerte-swerte ito si Digong baka request nito itabi siya kay Marcos kung sakasakali Ladies Anita ulit naku, siraulo yan siraulo na yan si Digong nyo. Kahit anong gawin niya, wala na siya sa power at damatan na siya. Peste yan dapat ang Davao ang gawin ng province ng China. Tama, Davao na lang, di ba? Davao, province of China, hindi naman papayag, di ba? Huwag na tayong idamay. Iyon na ang China, peste ka talaga, Digong nyo. Keep and wash your mouth ng asido. Yan bunganga nyo. Tigilan mo kami. Ikaw ang noong presidente ka sa loob na 6 years ang pumatay sa mga nakakachinelas. Panagutan mo po. Panagutan mo yan sa ICC. Dasal ko, pusasan ka na ng ICC. Tignan natin ang tigas mo. At yung anak mo na si Sara Butangera na fake na OJX. Ano to? CJXC. Benito Cabrales, shout out. Sabi niya, naghihintay lang ang warrant ng ICC, yang si Marcos. Naghihintay lang ng warrant ng ICC yang si Marcos. Saka biglang action man. Biglang action yan. At biglang parang mga dagayan na magtatakbuhan at magtatago. Totoo. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Christy Ansen, shout out sa inyo mga friend. Impong Basyang, Team Piadelli, bumabati po na may ngiti sa iyo, Sir Rox. At sa lahat po ng Rocky Warriors, The Great. Halo-halong parang kalamay, ubi na naman po ang mga ganap. Ano po? At walang katapusang batuan ng putik sa putik na para pong mga asong ulul sa pagkahul ang mga hinayupak. Wala ka naman pong itulak kabigin. Lahat naman po sila ay para lang mga basura na dadaanan sa sarap pagsisipain at itapon sa emburnal. Ang mga pesting yawa, mga nabwisit mga to, para nyo ng awa. Kung gusto nyo magpatayan at tunay kayong mga matatapang, pwede ba? Magsilayas na nga kayo dyan sa mga pwesto nyo. Kayo na lang magpatayan. Huwag nyo na kaming idamay pa. Huwag nyo na kaming idamay para nyo ng awa. Hayaan nyo ng matitino ang magpatakbo ng hindi mga lusaw ang utak sa sobrang pagkapraning. Ang magpatakbo ng gobyerno natin. Lugmok na nga. Puro pa bangayan. Panang bangayan. Ginagatungan. Panang mga kurimaw na sipsip. Totoo yan, Piadelli ka. Na puro mga bugok naman. Ay, naku. Puro mga anak kayo ni Judas talaga. Kinam.
Sa dami ng kasalanan ninyo sa Diyos at sa mga taong bayan, hindi sapat ang parusang silya elektrika para kuryente ng inyong mga lusaw ninyong utak at mga lawlaw ninyong mga lubot. Sarap mong talagang chinilasin at hambalusin. Ha? Ay nako, hanggang sa muli po, Sir Rox, sobra po silang nakakatuyo ng dugo. Magbabagong taon na, dapat dito sa mga to, Sir Rox, tuhugin ang mga tumbong, lagyan ng paputok, pasabog at bagong taon. Impong Basyang signing off. Abangan po natin ang mas matitinding pasabog ng mga Hindoropot sa 2024. Tsak yan! Sana mali tayo. Pero imposible, totoo. Papasok pa lang ang bagong taon, andyan na sila, tignan mo. Matira matibay, paitiman ng budhi. Ginusto nyo yan Di pa hinog kayo mga bukol ninyo. Yan po ang katas ng 500 at lechon manok. Ang mga kapalit po parusang kamatayan. Totoo ka. Puro tirik na mata sa hirap at gutom. Muli po, ang nobela ay atin muna pong wawakasan. Magkita-kita po tayo sa susunod na kabanata. Ang inyo pong sa lahat, inyo pong lahat di napapagod, mambuisit sa inyo pong lahat tunay pong nagmamahal. Ito po ang aswangot ninyong Tia Deli. Ito naman siya. Sister Grace, Happy New Year sa'yo. Sana isama mo, iwan sa taong ito ang pagiging mapag-imbot at sobrang pamsamba sa kayamanan na dapat ay pantay-pantay ang pagkahati-hatian para sa inyong magkakapatid. Kahit anong dami ng pera mo, payong kapatid sa iyo, Sister Grace, hindi mo matatagpuan ang daang matuwid sa tunay na kaharian ng Diyos. Totoo yan, friend. Kapag hindi si Lord ang kasama mo, nandyan sa puso mo ang peking pagsisimba at pakitang tao, hindi kinalulunggan ng Diyos. Happy New Year sa iyo, Sister. Itapon at iwanan mo ang pangit na ganap at masasama. Pulutin at piliin mabuti. Peace to you, Sister Grace. May God heal you and touch you. God bless po, Sir Rox. Ingat po palagi. Oo, hindi pa ako nakagawa ng vlog sa'yo. Ikaw, Grace Chingsay ka, ha? Umayos ka, naku. Ewan ko, yan puti mo na yan. Ay, naku, Grace Chingsay. Kasama mo si Satanas. Bugok talaga ito, Rolando Resco, shout out. Hindi ka ba natatakot, Grace Chingsay, kay Satanas? Ay, naku. Kakagigil ka talaga. Sa totoo lang, huwag kang gago, Rolando Resco, shout out, Dumami ang mangmang at tanga sa panahon ni Dutae. Nilait ang Santo Papa at nilait din ng Panginoon Hesukristo. Palakpakan pa sila mga ungas. Totoo. Maski ano sabihin ni Digong, pumapalakpak sila ewan ko ngayon lang ako nakakita ng ganyang presidente. Maski yung burat niya pinagmamalaki yung matigas mahaba pumapalakpak sila. Kinawa niya pa. Anong klaseng presidente yan? Akira Milos, shout out. Sabi niya, done watching po. Isang malamig pero tahimik na gabi po sa inyo para sa masiglang paggising na masayang kasama po ang inyong pamilya. Naway bigyan liwanag at tamang pag-iisip ang ating mga kababayan na ang karamihan ay hindi pa rin alintana ang mga kaganapan sa kanilang kapaligiran. Patuloy na nananampalataya sa kapangyarihan ni Ama. Sumagot si Kaladni. Thank you talaga. Nakakataba ng puso basta nadan mo na. Si Alulalia sumagot din kay Kiraw. I'm happy to greet you whenever I see your name in the comment section, Ma'am Akira. Advance Happy New Year sa iyo. God bless.
Sumagot si Akira. Thank you, sir. Advance Happy New Year to you. Sana maraming blessings ang dumating sa inyong pamilya. Salamat po palagi. Pagbati. Rolando Reyes ko ulit. Ako, di naniniwala na silang nanalo sa nakaraang eleksyon. Hintayin nila ang paniningil ng tadhana sa kanila. Rolando Reyes ko ulit. Kung pwede lang sanang sipain na sa Senado si Robin Padilla. Di nga pwede. Pagtitiisan nila yan hanggang 2028 yata, di ba haba? Ano pinawad yan? David Alvin Mendoza, shout out. Hi po ka Rox at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Ano ba yan? Mga DDS na yan. At may gana pang humingi ng utang na loob. Gayong alam naman ng buong mundo na nanalo lang yang si Dayunyor dahil sa pandaraya. Ito namang SMI na ito, akala mo naman ay malaking network kung makaasta. Sa bagay, mana naman silang lahat dyan sa puon nila at kay Pacquiao. Kung sa tingin mo ay nakatulong ka sa isang tao, ay huwag mo nang itong binabalik-balikan pa. Kung gayon pala ay di lubos ang pagtulong ninyo dahil humihingi kayo ng kapalit. Sa bagay di naman nakapagtataka dahil ang may-ari ng SMNI ay si Pacquiao na wala namang magandang katangian. Totoo yan, totoo ka. Si Ted, sabi ni Ted. Matapos palayain si Badoy at Lord Celis ng droga, ay lalong tumindi. Involved pa pala to si Celis na ito sa droga. Sabi ni Idol Armandin, ayon sa investigasyon ng Rappler, kinawadyapan ka. Ay lalo tumindi ang kasinungalingan sa pagyayabang. Ngayon ay gumagamit sila ng online broadcasting para lamang sabihin na si Romualdez at ang congressman ay nakipagsabuatan sa NPA, NDF, LCAC at ang Kongreso ay natakot sa pagbabanta ni Digong at Kapitan Clemente kaya sila pinalabas. Lalo nilang binastos ang Kongreso. Kaya dapat lang na nararapat silang ipagtawag uli at pagbayarin sa mga kasinungalingan at paninira sa gobyerno. Kapal ng mukha ng mga to, kampi daw ang buong bayan sa kanila. Sinong may sabi? Sila. Sabi nila, Ted. Al-Ulalia ulit. Yung ginagawa ni Duterte na pagpapalibing sa matandang Marcos na isinuka ng mamayang Pilipino sa libingan ng mga bayani, ang palalandaan na talagang walang mabuting gagawin sa Pilipinas ang may saltik na Duterte. At napabalik pa niya sa kapangyarihan ang pamilya Marcos na wala ding gagawing mabuti para sa Pilipinas. Magandang araw sa Rox at sa mga ka-warriors. Stay happy this new year. God bless us all. God bless Al-Ulalia. Ito na naman si Reynaldo Gonzales sumagot. Oo nga, Al-Ulalia. Bakit naniningil ng ang mga dutae kay BBM gaya favor SMNI pagkapalibing sa mga bayani kay Makoy Sr.? Ang tanong, alam kaya ni Digong na kinukutya nila Marcos dahil siya nagpalibing sa mga bayani, pero kung si Marcos naman magsabi pag nawala si Digong, saan kaya gusto ni Digong malibing? Baka sa libingan hanggang sa pusod ng hanggang pusod ang ari. Al-Ulalia ulit. Kung di mo lang content, hindi ko pakikinggan ang may saltik na kapatandang tae na yan, Sir Fox. Pag nanalo pang senador yan sa parehas na halalan, marami na ding may saltik. Good day ulit. Totoo yan. Kalahin mo, hindi na nga makatayo ng kamote.
DSED. Welcome to the club. DSED 23. Ha? Mga magkakasangga, tropang dikit na dikit, pero dahil sa pera ng bayan, nagkawatak-watak. Totoo. Mylene De Pedro. Tagal na wala si Mylene De Pedro. Ha? Si Marcos, shout out Mylene De Pedro. Si Marcos, binabantaan ng retired PM mayor. Si Browner, hinahamon ni Celes. Ang China, nagkiklaim na sundin ang dating pangako daw ng opisyal ng Pinas. Ang tanong, ano ba ang ipinangako ng Pinas sa katauhan ni Duterte na gawing provincial ang China, ang Pilipinas? Di ba binoto nyo, tiis kayo, damay kami, o Okinawa, Japan? Yun nga nangyari. Reynaldo Gonzales ulit, oh. Napatawa mo ako sa kahapon, Reynaldo, totoo. Ha? Ano naman comment mo? Yan si Celes, parang stem Celes. Nung panahon ng Hapon, mapagpanggap, hindi para sa bayan, kundi sa amo nila na malapit ng maagnas. Totoo pala ang zombies, basta nakagat ka, magiging demonic move ka na. Kaya ingat ngayon 2024, baka year of the demons na, only in the Philippines. Totoo yan, Reynaldo Gonzales ka. Reynaldo Gonzales ulit. Serox, advance Happy New Year. Happy New Year, Reynaldo. Pwede ba akong mag-predict? Ito na naman. Kung anong pwedeng maging kaganapan sa year 2024, para lang magka-idea, mga Karoki Warriors. Ang kutob ko, Serox, baka sa dami ng baril ni Digong at Kimo, sila magbabarilan. Ano sa tingin mo, Serox? Sana nga totoo yung prediction mo, Reynaldo Gonzales ka, pero malabo yan. Yannick Ordobes, shout out, Mga baliw, akala nila libre lang ginagawa ni Duterte. Mga baliw, akala nila libre lang ginawa ni Duterte, pera at Talyano gold kapalit noon. Alam mo. Friend Amy Bingson, shout out, Talagang may very busy. Sana wala kang sakit o sana sana malakas ka, sana. Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangob. Very busy ka naman masyado, friend. Magparamdam ka naman. Nag-iisip na kami nila friend Amy, nila friend Shervin, 3J Show ulit, Hello, Serox. Tawa-tawa siya. Fake NPA Celes. Ang binulgar ni Atty. Pahilga. Yan ang topic ni Ka-Enzo ko kanina. Naku, kaya pala super galing magsalita itong si Celes. Sanay na sanay sa pagsisinungaling. Ang galing ng taktika ni Celes na to. Kaya nga di ba sabi ko, walang lihim na hindi nabubunyag. Totoo pero Jane L, hindi fake si na NPA, hindi. Tunay na NPA yan si Celes. No permanent address pala yan. Kung saan pala yan. Nakitira pa nga sabi ni Atty. Pahilga. 3J Show ulit, Nako, Serox, marunong bang tumanaw ng utang na loob ang mga dudes? Wala sa bokabularyo nila yan. Ang tawag dyan, gamitan. Totoo. Ginamit ni BBM si Dudes at ginagamit din ni Dudes si BBM. Ang mahalaga makakulong si Dudes at ang mga kasabwat niya sa EGK. Kasama na si Aling Sara na walang age. Sila Bato, pati si Kibuloy. Dapat makakulong na rin para naman tumahimik ang Pilipinas. Totoo yan. Although, hindi naman masyadong matatahimik pa rin. 3J Show ka, pero mababawasan ang gulo. Diba? 3J Show ulit, Ito pa, Serox. Tawa-tawa na naman. Si Kibuloy, ang daming inutosang mag-vlog para ipagtanggol si Kibuloy.
Kunwari mabuting tao, pati kapatid ni Arlene Stone, yung witness sa senior ni Senator Ontiveros. Oo, napanood ko yan. Ginamit pa rin para siraan ng sariling kapatid in favor of Kibuloy. At nakakagulat naman talaga na sarili mong kapatid ipinagpalit sa isang peke na pastor at child trafficker. Totoo. Saan ba ang utak nitong kapatid ni Arlene? Sa bagay, 32 years na pala siya sa kingdom ni Jesus Christ. Kaya malalim na ang pagkaka-brainwash nito. Pag ganyan nakatagal, mahirap nang linawin ang isip niya at saradong-sarado na ang isip niyan. Kahabag-habag naman. Totoo yan, 3J Shop ka. Mukhang ano na nga eh. Mukhang zombie na yung kapatid ni Arlene Stone eh, di ba? 3J Shop ulit oh. Xerox, nagtataka naman ako. May karapatan bang manakit sila Kibuloy sa mga bata noon? Halimbawa, ng mga workers nila sa KGC. Wala silang karapatan saktan lalo ng minors. Actually, hindi nga dapat pinagtatrabaho ang mga minors. Dapat i-report ng DSWD yan, di ba? Ewan ko sa Pilipinas kung may statute of limitation regarding child trafficking and child endangerment, child abuse. Dapat idemanda ng mga magulang ng mga batang dumanas ng pananakit mula kay Kibuloy. 3JCO parami nang nagdemanda dyan, kaya lang absuelto. Basta dinimanda mo yan doon sa korte sa Davao. Rape pa nga ang kaso, may nagdemanda pa nga dyan, ni-rape siya, ganda-gandang babae, ni-rape siya ni Kibulog eh. 3JCO ulit oh. Sila Robin Hood at mga korap na politiko ang tunay na lamok. Sinisip-sip nila ang dugo ng mga Pilipino. Butot balat na nga ang mga Pinoy dahil ang pera ng bayan ang sinisip-sip nila. Totoo yan, 3J Shop ka. Shout out, Emmanuel Escalona anak. Brother Elias Isyo, shout out. Boy Hong Kong Balong, shout out ah. Jural Jelly, Rowan Jelly, shout out sa inyo mga anak ah. Ant, Ryan Yumura, shout out Ryan. Mission accomplished mga boss. Nakapag collab na naman tayo. Nakapag isang araw na naman. Hanggang bukas po ulit. Maghanap tayo ng magandang topic ng mga boss. Meron marami. Kaya lang nga, hanggang isa lang po talaga ako. Swerte na ako makadalawa. Mga boss. Yung mga boss, baka meron kayong share nyo naman ako sa blessings inyo. Yung mga sobra-sobra sa blessings. Happy New Year po mga boss. Ay, nakalimutan ko. Christian Chengnak, shout out. Sana okay ka lang ha. God bless. Good night.